po ngayon, Wednesday. Magandang umaga, Luz Viminda, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung likod Aljo Bendijo. Partner, good morning. Good morning rin, partner. Ako naman po si Catherine Vital at ito ang Daily Info. No failure of elections. Ayon yan sa Commission on Elections. Congratulations. Pero, hindi ibig sabihin yan, partner, yung mga nasa listahan ng narco-list na nanalo pa rin ngayong eleksyon ay magre-relax na kayo dahil tiniyak po ng PNP na kayo po ay totok hangin din nila. Alam niyo, kasalanan din ng mga botante yan. Pag tumatanggap po kayo ng 3,000, 2,000, ibinebenta yung boto nyo, yan, talamak lalo ang droga. Lalo kayo maghihirap. Kala siguro nila ang sarap ng buhay pag nakatanggap ng pera. Hindi ba kayo nagtataka hanggang ngayon Walang mahirap asenso. pa rin kayo? Walang Oo asenso, nga. wala kayong sariling bahay. Di ba? Nakikikabit lang kayo ng kuryente dyan sa tabi-tabi. Hindi ba kayo dahil, ewan ko, At nagsisimula mahabang yan. usapin to Oo, nagsimula yan kay barangay captain. Pati sa mga Mga kagawad. korap na mga barangay officials, pinapatulan nyo kasi. Kaya hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo kahirap. Pasensya na ha, pinili nyo yung gayong buhay eh. Anyway, partner, pasado na sa Kamarang Panukalang pagpaparisyo naman ng mga SIM card. Okay, good news yan dahil sa mga mahilig manloko, nagkamali daw ng pasa ng load. Nako, meron na kayong ilang araw na lang. Dahil po yung mga gawain nyo na nanluloko ng kapwa ay matutuntun na ng mga otoridad. Alam mo, sa ibang bansa, halimbawa Indonesia. sa Japan, sa Indonesia, hindi ka basta-basta makakabili ng SIM card doon. Talagang sangkaterbang identification cards ang hihingin sa'yo. At least tayo ay natututo na. Natututo na Pilipinas. Pero marami pong batas, hindi naman nasusunod. Di ba? Nadadaan sa pera. Yan ang problema sa atin. Yung corruption. Tayo mismo talaga, ang pagbabago ay nasa sarili natin. Sa bakuran natin, yung mga basura ay sa Maynila, pumunta ako sa Maynila, napakadumi. Pasensya na po, Mayor Erap. Napakadumi ng Maynila. Ewan ko bakit. Ang daming mga nakatira sa kalsada. Ewan ko bakit ganun tayo. Anyway, magtulong-tulong po tayo. Tulungan natin ating pamalaan para tayo umunlad. Napatala, alamay natin, lagay ng panahon mula naman kay Attorney Trixie Jafar. Trix, good morning! Magandang umaga, Aljo, Cathy, at sa lahat ng ating mga kababayan. Base nga sa ating latest satellite map, wala po tayong anumang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa at kasalukuyang umiiral pa rin ang ridge of high pressure area at easterly sa ating buong kapuluan. At dahil nga dyan, asahan pa rin ang mainit at malinsang panahon ngayong araw. Visayas at Mindanao na may mga na pagdating ng hapon o gabi, kaya paalala sa ating mga kababayan na ugaliing magbaon ng payong at para pananggayan sa init at biglaang buhos ng ulan o yung mga localized thunderstorms. Samantala, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang parte ng ating karagatan. Slight to moderate ang kalagayan ng mga baybaying mga kababayan, pero paalala pa rin nga ang ibayong pag-iingat. Ngayon, dumako naman tayo sa lagay ng panahon ng ilang pangunahing lungsod sa labas ng Kamaynilaan. At para naman sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila, ating silipin ang 3-day weather forecast. Magpapatuloy nga pong makaranas ng generally fair weather condition, mainit at malinsangan pa rin, maliban na lang dito sa biglaang boost ng ulan o yung tinatawag po nating isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi po yan, at ang maximum natin dito sa Kamaynilaan, po yan hanggang 34. At para naman ang araw naman ay sumikat kanina 5:28 ng umaga at ito ay inaasahang lulubog sa ganap na 6:15 ng gabi. At yan ang latest mula sa PTV Info Weather. Ako si Trixie Jafar para sa Bayan. Happy Midweek. Back to you, Aljo, Cathy. Thank you, Attorney Trixie. Ngayon naman po, silipin natin ang sitwasyon ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero bago tayo tungo kay Amy, congratulations po at maraming salamat dun sa mga barangay officials at kahit yung mga kandidato lang na naglinis na simula kahapon pa. Ang dami kong nakikita, partner, in fairness sa inyo, lalo dito sa Quezon City. Keep up the good job. Okay. Ayan, ngayon po, pakinggan na natin ang report ni Amy Olila. Amy? Good morning, Aljo, Cathy, at sa ating mga kababayan na sa mga oras na to ay binabaybay ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Silipin na natin ang latest traffic situation sa tulong yan ng MMDA CCTV cameras.
Unahin na natin dito sa may Quezon Memorial Circle. Ito yung mga galing ng Commonwealth at papunta yan ng North Avenue tsaka ng Quezon Avenue. Kung makikita nyo ay medyo bumabagal ng usad ng ating mga motorista dahil makapal na rin ang volume ng ating mga sasakyan na dumadaan dyan. Magpapatuloy yan hanggang dyan sa may Isa Avenue, pero pagdating dyan sa may Kalayaan at pabalik ng Commonwealth, wala na tayong magiging problema. Asahan lamang natin ang moderate to light traffic situation. Sunod naman nating alamin dito sa may EDSA, sa may Regalia. Itong nasa right side, ito yung southbound lane. Ito yung mapapunta ng Ortigas o ng Shaw Boulevard. Kung makikita nyo, halos hindi na umuusad ang ating mga motorista dahil na rin sa kapal ng volume na dumadaan ngayon dyan. At yung mga pampasero nating mga sasakyan na nagbababa dyan sa mga gilid-gilid. Kaya kung makikita nyo, napakasikip na po ng daan natin sa mga oras na to dyan sa lugar na yan. Kaya asahan nyo na ang heavy traffic situation. Kabaliktaran naman yung mararanasan ng ating mga motorista dito sa kaliwang bahagi. Ito naman yung northbound lane. Papunta yan ng Cubao o yung mga dediretso pa ng Quezon City. Kaluwag ng daan. Kaya wala dito sa may Rojas EDSA. Itong nasa right side, ito yung northbound lane. Ito yung mga papunta ng Taft Avenue o dediretso pa ng Magallanes. Kung makikita nyo rin ay napakaluwag ng daan natin. Halos walang dumadaang mga sasakyan. Kaya asahan nyo lamang ang light traffic situation. Ganun din dito sa kaliwang bahagi. Bagamat nakainto dahil lamang yan sa may stop and go signal. Pero asahan nyo sa mga pupunta ng Baclaran at ng Pasay, asahan nyo lamang ang light traffic situation. Sunod naman nating alamin dito sa may Rojas Boulevard, dito sa may P. Burgos. Itong nasa right side, yung mga galing yan ng Manila area at papunta yan ng Luneta o ng Naiya, ay medyo marami na rin tayong mga sasakyan. Nagpapahinto lamang dyan yung stop and go signal, pero asahan nyo pa rin ang moderate traffic situation. Habang dito naman sa kaliwang bahagi, yung mga galing ng Baclaran o Pasay at papunta naman ng Manila area, medyo marami na rin tayong mga sasakyan na dumadaan ngayon dyan. Kaya medyo asahan nyo lamang ang moderate to light traffic situation. Samantala, ang number coding ngayong Wednesday ay 5 at 6, kaya mga sasakyang may plaka nagtatapos sa naturang mga numero ay hindi maaring bumiyahe hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Yan ang muna ang latest sa lagay ng trapiko mula dito sa PTV Traffic Center. Ako yung traffic watcher Amy Olila para sa Bayan. Balik sa inyo, Adjo, Cathy. Thank you, Amy. Medyo nabulol ng konti si Carol, na-excite. Sige. Thank you so much, Carol D. Magandang si Carol D. Abangan sa aming pagbabalik, dating Pangulong Noynoy Aquino at iba pa. No show sa investigasyon ng Deng Vaxia. At Ramadan ng mga kapatid nating Muslim magsisimula na bukas. Alamin ng detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Daily Info. Ito ay hatid sa inyo ng the Department of Tourism. It's more fun in the Philippines. Hindi po umatras ang Pilipinas sa mga pagpuha sa mga teritoryong saklaw ng bansa. Hindi po binigyan din ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagtungo sa Philippine Rise sa bahagi ng Aurora kung saan ginugunita ang anibersaryo ng pagpapalit ng pangalan nito mula sa Benham Rice sa kanyang BRP Davao del Sur. Iginit ng Pangulo na bagamat hindi kaya ng Pilipinas makipagyara sa China sa usapin ng agawan ng teritoryo, hindi naman ibig sabihin na isinuko na dahil ginagawa pa rin ang mga kukulang diplomatikong solusyon kasabay ng pagpapatibay ng pagkakaibigan sa China. No show sa preliminary investigation ng DOJ, Department of Justice, ang ilang mga dating opisyal na inirereklamo dahil sa kontrobersyal na bakunang Deng Vaxia. Kabilang narito si dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Health Secretary Janet Garin. May report si Kenneth Pasyente. Gumulong na ang
ang investigasyon ng Department of Justice kaugnay ng maanumalyang Dengvaxia vaccine. Isinagawa ang preliminary investigation sa pangunguna ni Senior Assistant State Prosecutor Rosane Balawag kaugnay ng mga kasong isinampa ng Volunteers Against Crime and Corruption at ng Vanguard of the Philippine Constitution Inc. Ito'y laban sa mga individual na di umano'y nasa likod ng pag-aproba na gamitin ang Dengvaxia sa mass immunization laban sa dengue. Dumating ang ilan sa mga respondents na karamihan ay mula sa Department of Health. If you have documents to submit to disprove the allegations in this complaint, give it to us. Naman sa hearing sina dating Pangulong Aquino, dating Health Secretary Janet Garin at dating Budget Secretary Florencio Butch Abad. Sa halip ay nagpadala na lamang ang mga ito ng kanilang mga abogado para tumanggap ng kopya ng reklamo. Of course, you have to give it to your counsel so that the formal counter affidavit will be issued or will be submitted to us for our evaluation. Samantala, binigyan ng prosecutor panel ang mga respondents ng 15 araw para magsumite ng kanilang kontrasalaysay at inatasan ng mga taong sangkot na personal na magtungo sa DOJ sa susunod na hearing na itinakda sa June 4. Nahaharap ang mga respondents sa reklamong paglabag sa Government Procurement Law, gayon din sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation at paglabag sa Revised Penal Code o Criminal Negligence. Pero giit ng DOH, we maintain that we have not done wrong in terms of the procurement of Dengvaxia. Sila dapat ang mag-produce ng mga dokumento sa kanilang allegation. Yung burden of proof ay nasa kanila at wala naman talaga silang maipakita na pruweba. naniniwala ang VACC at Vanguard na nagkaroon ng anomalya sa pagbili ng pamahalaan ng 3.5 billion na halaga ng Dengvaxia sa Sanofi. Umuusad po ang Eustacia. And the process is an exemplification of the rule that everybody is equal before the law. Ayon sa mga complainant, halatang ginamit ang programang ito ng DOH sa politika sa ilalim ng Aquino administration lalo pat mag-e-eleksyon ng isagawa ang mass vaccination ng nakaraang administrasyon. Samantala, sinimulan na rin ng Justice Department ang preliminary investigation kaugnay naman ng mga reklamong inihain ng mga kaanak ng mga di umano'y nasawi matapos maturukan ng naturang bakuna. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.